Kabanata 3046. Kapag nabuhay ka sa iyong tapang, kapag ako ay napaluha. Handa nang lumipad ang eroplano patungong Toyo, Kyoto. Ang pag-ibig ay parang asul na langit at puting ulap, ang maaliwalas na langit ay libu-libong milya ang layo, at bigla kitang nakilala. Mahimbing na natutulog ang isang lalaki na nakapiring. At ang babaeng nakaupo sa tabi niya ay nakasuot ng maskara at salaming pang-araw, na medyo kakaiba ang pakiramdam ng mga tao, at parang may bituin na tumatakip sa kanyang mukha. Sa mga oras na ito, hindi pa nabababa ang mga kurtina ng first class cabin. At mahinang napabuntong hininga ang dalagang katulong na nakaupo sa economy class nang makitang patuloy na tinatakpan ng kanyang panganay ang kanyang mukha. May kaunting pait sa kanyang mga mata. "Miss, sana makita ka na niya this time." Ang ilang mga tao, kung makaligtaan nila ito, maaaring ito ay panghabang buhay, dahil ang Diyos ang nagayos para sa iyo. Umaasa ang dalaga na maririnig ni Kyoko Yamamoto ang kanyang puso. Bata pa siya. Hindi pa siya na-in love. Sa oras na ito, bahagyang humihilik si Surui, ikinabit din ni Yamamoto Kyoko ang kanyang seatbelt at inikat ang kanyang ulo upang tingnan ang porthole, na parang normal ang lahat. Ngunit walang nakakaalam na tumutulo na ang mga palad ni Kyoko Yamamoto ng pinong pawis. Tumingin siya sa labas ng bintana saglit, pagkatapos ay bahagyang ibinaling ang mukha at tumingin kay Surui sa gilid ng kanyang mata. Itong lalaking ito, ilang araw ko na siyang hindi nakikita, parang pamayat na naman siya. Ano ba ang pinagkakaabalahan niya nitong mga nakaraang araw? Inaaway mo ba ang pangkat ni Akpei? Maraming tandang pananong sa isip ni Kyoko Yamamoto, ngunit alam niyang hinding-hindi niya makukuha ang sagot mula kay Surui. At least, hindi ako magkukusa para magtanong. Sa panig ni Surui, hindi siya makahinga ng maayos, kaya maaari na rin siyang pumunta sa economic class. Hawak ang kanyang puso sa lahat ng oras, hindi ito ang sitwasyong ipapakita ni Kyoko Yamamoto sa nakaraan, ngunit ngayon, hindi niya talaga makontrol ang ilan sa kanyang mga iniisip. Marahil ito ay dahil sa isang bahagyang pagbabago sa personalidad pagkatapos ng amnesia, o marahil ito ay dahil sa maliit na lalaki sa kanyang tiyan na may koneksyon sa dugo sa kanya. Mahirap hanapin ang talas at kalupitan sa mga mata ni Yamamoto Kyoko. Ang kulay ay mainit, at mas madalas, ang kanyang mga mata ay kalmado, magaan at banayad. Ganoon din ang buhay. Akala ko mula ngayon ay magiging ligtas at maayos na ang mga dulo ng mundo. At hindi na ako makikipag-ugnayan pang muli sa buhay na ito. Ngunit ngayon tila maraming bagay ang nagbabago, tila iniunat ng Diyos ang kamay ng ang kanyang tadhana, patuloy na kurutin siya at ang sinulid ng tadhana ni Surui na magkasama. Simula nang mabuntis siya nang hindi inaasahan, nakaugalian na ni Kyoko Yamamoto ang paghawak sa kanyang tiyan. Ito ay isang hindi inaasahang pagpapala mula sa Diyos, at ito ay kapalaran na hindi niya dapat putulin ang pakikipag-ugnayan kay Surui. May ideya si Yamamoto Kyoko na ipalaglag ang batang ito. Ngunit ang pag-iisip na ito ay panandalian lamang, hindi siya makagawa ng ganoong determinasyon, hindi banggitin, bigla niyang naramdaman na maaari siyang maging isang babae. Babae ka, di ba? Ang ilang mga karapatan tungkol sa kababaihan ay maaaring gamitin, hindi ba? Halimbawa, ang pagiging ina. Sa paglipas ng mga taon, hindi siya namuhay tulad ng dapat na isang babae. Dahil hinayaan siyang mabuhay muli ng Diyos, bakit hindi binago ni Kyoko Yamamoto ang kanyang paraan ng pamumuhay? Bagamat ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa labas ng bintana. Bagamat ang asul na langit at puting ulap ay pumasok sa kanyang mga mata, ang lumitaw sa isip ni Yamamoto Kyoko ay isang dagat at pinong puting alon.
Sa pagkakataong iyon, nagpanggap si Surui bilang kanyang kasintahan na talagang nagpaparamdam sa mga tao, ngunit bilang karagdagan sa pagiging clumsy, nakakataba ng puso. Wala na lahat, wala na. Yamamoto Kyoko said in his heart. Ang nakaraan ay pag-aari ng nakaraan, ngunit ang mga tao ay hindi maaaring aktibong maiwasan ang hinaharap. Hinubad ni Yamamoto Kyoko ang kanyang salaming pang-araw at maskara habang nag-iisip. Hindi niya maipaliwanag kung bakit niya ginawa ito. Bakit umiwas? Dahil nakaayos na ito ng tadhana, mas mabuting hayaan na lang. Kung hindi, maaaring mawalan din ng pasensya ang Diyos. Habang umaakyat pa ang eroplano, hindi pa ibinababa ang mga kurtina sa pagitan ng mga first class economy class cabin. Nakita ng batang katulong ni Yamamoto Kyoko na sa wakas ay tinanggal ng kanyang panganay na babae ang maskara at salaming pang-araw, at biglang sumakit ang kanyang ilong. Namumula ang kanyang mga mata at agad na napaluha. Inakala ng pasaherong katabi niya na pinasigla siya at nagmamadaling inabutan siya ng tissue. Wala lang, masyado lang akong na-move on, sobrang moved. Sabi ng dalaga habang hinihimas ang kanyang ilong, hindi napigilan ang kanyang mga luha. Gayunpaman, walang ideya si Surui tungkol sa lahat ng ito. Sa wakas ay lumipad ng maayos ang eroplano. Tinaasan ni Kyoko Yamamoto ang anggulo ng upuan sa likod para mas comfortable para sa kanya. Mahimbing na nakatulog si Surui nang hindi man lang inaayos ang anggulo ng upuan. Nais ni Yamamoto Kyoko na abutin at ayusin ang Surui. Ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila natakot siyang gisingin si Surui, kaya binawi niya ang kamay na nakapindot sa butones, at saka muling isinuot ang salaming pang-araw. Napakakomplikadong proseso ng psikolohikal. Sa oras na ito, hindi inisip ni Surui na naglalakad siya sa itaas ng asul na kalangitan, ngunit naramdaman niyang nasa isang mabagyong dagat. Minsan, ang mga pangarap ay mas totoo kaysa sa katotohanan. Nahulog si Yamamoto Kyoko sa dagat. Tumalon siya at gusto siyang hilahin pataas. Nang makitang magkadikit na ang kanilang mga kamay. Sa sandaling ito, isang malaking alon ang biglang dumating, pagkatapos ay nakikita na lamang ni Surui si Kyoko na papalayo sa kanya hanggang sa mawala siya sa mga alon. Si Surui ay nakaramdam ng matinding pighati, at agad na sumigaw ng naghisteryoso. Kyoko! Kyoko, bumalik ka kaagad, Kyoko! Sigaw ulit ni Surui. Ang sigaw na ito ay hindi isinigaw sa panaginip, kundi isang tunay na sigaw, para marinig ito ng lahat ng nasa unang klase. Bahagyang nanginag ang katawan ni Yamamoto Kyoko. Matapos itong isigaw ni Surui, pawis na pawis siya, ngunit, sa kabutihang palad, hindi siya nagising. Ilang mga first class na pasahero ang nagising sa mga sigaw ni Surui, at hindi nila maiwasang sumimangot at magpahayag ng kaunting kawalang kasiyahan, ngunit hindi sila narinig ni Surui. Ang panaginip na ito, hindi na niya mabilang na beses sa nakalipas na taon. Ang mga unos na iyon, hinding-hindi niya makakalimutan. Ang hindi alam ni Surui, sa tabi niya, nakatingin sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng sunglass. Sa likod ng sunglasses ay may luha na sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nang sumigaw si Surui ng Kyoko, bumalik ka kaagad, lahat ng mga disguise ni Yamamoto Kyoko, lahat ng malakas, ay nabasag lahat. Matapos mabawi ang kanyang alaala, ang matigas na kabibi na bumabalot sa kanyang puso ay nabasag din, at hindi na maibabalik pa. Si Surui ay natutulog pa rin, ngunit tila hindi siya nakatulog ng maayos, paminsan-minsan ay lumilingon, at paminsan-minsan ay nagpupunas ng kanyang bibig. Sa pagtingin sa kanya, si Kyoko Yamamoto ay nakangiti at umiiyak. At narinig din ng batang katulong na nakaupo sa economy class ang sigaw na ito, biglang tumibok ang puso niya, sa pag-aakalang magkakilala na ang lalaki at babae.
Nang buksan niya ang kurtina at nalaman na natutulog pa si Tsurugi, hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalan ng kakayahan. Teka, paano ka makakatulog ng ganyan? Nakakatakot talaga. Ang paglipad ng ilang oras ay sa wakas ay papalapit na sa dulo at nagsimulang bumaba ang eroplano. Nagising din si Tsurugi sa broadcast. Itong tulog, medyo pagod na yata ako. Maya-maya ay nakatulog din si Yamamoto Kyoko. Sa hindi maipaliwanag na paraan, pagkatapos na tawagin ni Tsurugi ang kanyang pangalan, ang kanyang nalilitong pakiramdam ay tuluyang nawala, napalitan ng puwang sa kanyang puso. Isang dampi ng kapayapaan ng isip ang lumabas dito. Ang pakiramdam ng katiyakan na ito ay nakatago sa kaibuturan ng puso ni Kyoko Yamamoto sa loob ng mahabang panahon. Nakatago ng napakalalim at nakatago na kahit siya mismo ay hindi alam ito, at pagkatapos lamang niyang makilala si Tsurugi na ang pakiramdam na ito ay mararamdaman. Tahimik na lumabas. Ang sigaw ni Tsurugi ay lubhang nakalalasing. Sa sandaling iyon, halos matuno ang puso ni Kyoko Yamamoto sa kanyang mainit na luha. Mas maaga siyang nagising kaysa kay Tsurugi. Nang magising si Tsurugi, muling humigpit ang katawan ni Yamamoto Kyoko, at ang tensyon sa kanyang puso ay tumaas mula 0 hanggang 100 sa isang iglap. Agad niyang itinuwid ang likod ng kanyang upuan, hinawakan ang mga armrests gamit ang dalawang kamay, umupo ng tuwid, at inikat ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana. Pinunasan ni Tsurugi ang laway sa kanyang bibig, pagkatapos ay ngumiti sa flight attendant at sinabing, "Pakiusap bigyan mo ako ng isang basong tubig." Talagang gusto ng flight attendant ang mga bisitang tulad ni Tsurugi. "Well, nakatulog agad ako pagkasakay ko sa eroplano, at humingi lang ako ng isang basong tubig sa dulo." Ang gulo. Kinuha ni Tsurugi ang tasa, tiningnan ang maliwanag ng ngiti ng flight attendant, at nakangiting sinabi, "Salamat, napakaganda mo." Lalong ngumiti ang flight attendant. Si Yamamoto Kyoko sa gilid ay mahigpit na nilabanan ang pagnanasang tumitig kay Tsurugi, at natahimik sandali. Palaging nanliligaw talaga ang lalaking ito sa mga babae. Agad na tumawa ang stewardess ng Dongyang Airlines matapos marinig ang mga salita ni Tsurugi. Matapos magising si Tsurugi, nagsimulang lumapag ang eroplano. Nabalot na naman ng pawis ang palad ni Kyoko Yamamoto. Kinabahan ako na halos lumundag ang puso ko sa lalamunan ko. Noon, kilala si Yamamoto Kyoko sa pagiging malupit, at hindi pa rin niya mababago ang mukha sa harap ng libu-libong tropa, ngunit sa pagkakataong ito, talagang kinakabahan siya. Kapag kinakabahan siya, natalo siya. Sa emosyonal na labanang ito, hindi siya o si Tsurugi ang nagwagi. Sa oras na ito, nabuksan na ang kurtina sa pagitan ng unang klase at ekonomiya. Nang makita ng batang katulong ni Yamamoto Kyoko na sa wakas ay nagising si Tsurugi, agad siyang bumantong hininga, kinuyam ang kanyang mga kamao, at palihim na ginamit ang kanyang lakas. "Anak, bilisan mo, bilis." Gayunpaman, si Yamamoto Kyoko ay patuloy na nakatingin sa labas ng bintana nang hindi lumilingon. Matapos inumin ni Tsurugi ang tubig ng maluwag, dahan-dahan niyang iniunat ang isang tamad na baywang. Nang makita ang lahat ng ito, ang munting katulong ay malapit ng mamatay. Paano magiging kalmado si Missy? Paanong si Tsurugi ay napakadaldal? Hindi ba siya marunong umikot at iikot ang mukha? Bobo talaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumunod, nagsimulang ipikit muli ni Tsurugi ang kanyang mga mata. Ang munting katulong na ito ay mababaliw na ni Tsurugi. Pinanood ni Yamamoto Kyoko si Tsurugi na pumikit muli mula sa gilid ng kanyang mga mata sa pamamagitan ng kanyang sunglass. Kaya nakahinga siya ng maluwag, kumuha ng tissue, at pinunasan ang pawis sa kanyang mga palad. Sa wakas ay lumapag na ang eroplano.
Matapos itong huminto, tumingin ang munting katulong sa panganay na babae na nakatingin pa rin sa bintana, at kay Surui na nakapikit pa rin, at sa wakas ay hindi na nakatiis pa. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt, tumayo, sumugod sa harap ni Surui, at tinapik ang balikat nito ng malakas. Hindi inaasahan ni Yamamoto Kyoko na magiging ganito ang munting katulong, at sa ilang sandali ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling ito, likas niyang tiningnan ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan at sinabing, "Kalimutan mo na ito, huwag ipilit." Nagising si Surui sa larawan, at pinunasan niya ito sa mata, habang nakatingin sa sabik na batang babae na lumitaw sa kanyang harapan, bigla niyang naintindihan ang nangyayari. Ang lalaking ito ay ngumisi at ngumiti, ipinakita ang kanyang malalaking mapuputing ngipin. "Girl, gusto mo bang hingin sa akin ang aking numero?" Hinding-hindi maibibigay ang numero ko sa sinuman, lalo na sa isang tulad mo. Napakaganda ng opposite sex. Chapter 3047. Masyado tayong bongga. Sa pagtingin sa batang babae sa kanyang harapan, talagang naramdaman ni Surui na hindi siya nanliligaw sa mga babae. Siya ay tumatanggi. At ang uri ng mga matuwid na salita. Gayunpaman, akala ng buong first class na pasahero ay nanliligaw siya. Kung hindi, bakit sasabihin ng lalaking ito, ikaw ay isang magandang mukhang opposite sex? Gayunpaman, kung alam ni Surui kung sino ang nakaupo sa tabi niya, bibigyan pa niya siya ng 100 buhay, tiyak na hindi iyon sasabihin. Halos manlamig ang batang katulong. Hindi niya inaasahan na si Surui ang magkukusa para makabuo ng ganoong bagay. Anong klaseng routine ito? Niloloko mo ba ako? Paanong may maglalagay ng ginto sa sarili nilang mukha ng ganito? Tinapik-tapik ko lang siya, saan ba galing ang lalaking ito sa napakaraming salita? Ito na ba ang panahon para maging mahirap ka? Hindi alam ni Surui kung ano ang nangyayari. Medyo natarante pa siya nang kakagising niya lang, at nagpatuloy sa pagpapakasisa sa sarili niyang mundo. Paumanhin, palagi akong may prinsipyong tao. Nagalit talaga ang batang katulong, at hinampas si Surui sa balikat. "I'm sorry, sa tingin mo ba nandito ako para asarin ka? Huwag kang lumingon para tingnan kung sino ang katabi mo." Natigilan si Surui, pagkatapos ay inilayo ang kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, nakita niya ang isang napakapinong profile na mukha na walang makeup. Panaginip ba ito? Itong pinong profile na mukha, ang malamig na mukha na ito, si Surui ay sobrang pamilyar, ngunit siya ay nakakaramdam ng labis na pagkatulala. Noong nakaraan, ang ganitong eksena ay tila magagawa lamang ito ay lumilitaw lamang sa isang panaginip. Diretso ang tingin ni Yamamoto Kyoko. Naka-sunglasses. Hindi niya ibinoling ang mukha, mukhang kalmado siya, pero kung titignan mo siya, makikita mong nagkakamot ang mga daliri niya hawak ang handrail, namuti ang buko dahil sa sobrang lakas. Magkunwaring kalmado. Hindi inaasahan ni Kyoko Yamamoto na gagawin ng kanyang batang katulong ang ganoong bagay. Siya kailan ako makakapagdesisyon para sa sarili ko? Gaano kawalang ingat ang sampal na ito sa balikat ni Surui? Isa pa, ang sagot ni Surui ngayon lang ay nagpapatawa o nagpapaiyak sa mga tao. The fact on, Yamamoto Kyoko is not thinking about blaming her subordinate now, blanko na ang isip niya. Napakalaki ng mundo at napakaraming tao sa mundo, bakit kailangan mo pa siyang makilala ng paulit-ulit pagkatapos ng paghihiwalay? Matapos magpasya si Kyoko Yamamoto na ganap na umalis sa Surui, hindi niya naisip ang tagpo ng muling pagsasama. Gayunpaman, kahit na pinag-isipan niya ito ng mabuti, hindi niya akalain na sasabihin ni Surui ang ganoong bagay sa kanyang munting katulong. Halika. Kung gaano kakomplikado ang mood, napuno siya ng sense of humor. Sa pag-iisip nito, bahagyang umangat ang mga sulok ng labi ni Yamamoto Kyoko.
Dati, kung ngumiti si Kyoko Yamamoto, pang-iinis lang, pero ngayon, wala na siyang nakikitang panlalamig sa mukha niya. Ang reunion ay isang reunion. Ang pagtawa ay isang ngiti na nagmumula sa puso. Tumingin si Surui sa taong nakaupo sa tabi niya, at isang malalim na pakiramdam ng hindi katotohanan ang bumangon sa kanyang puso, pakiramdam na parang nananaginip siya. Bagamat nakasuot pa rin ng salaming pang-araw si Yamamoto Kyoko, 100% sigurado si Surui na ito ang hinahanap niya. Ito ang taong nagpakita sa panaginip ng hindi mabilang na beses at lumutang pataas at pababa sa alon ng hindi mabilang na beses. Ngayon, ang dagat sa panaginip ay unti-unting naging mahinahon. Pop! Sinampal ng malakas ni Surui ang sarili. Ang isang ito ay nagulat sa lahat. Reunion lang naman itong reunion, bakit sinasaktan mo pa ang sarili mo? Nakita ang sampal kanina, talagang walang awa siya, at namamaga ang mukha. Sa oras na ito, ang mga bisita sa first class cabin ay nakatitig sa gilid na ito, bawat isa ay may nakakatawang hitsura sa kanyang mukha. Walang hanggal, at makikita ng lahat na ito na ang panahon para muling magkita ang inaasam-asam na mag-asawang ito, kaya wala ni isa sa kanila ang gustong bumaba ng eroplano. Nakakatuwang panoorin ang chismis. Parang may kwento dito. Hindi kaya nahuli si Surui na nanloloko noon, at ngayon ay nagsisimula na siyang magsisi. Sinampal ni Surui ang kanyang sarili sa mukha, na nagpatigil sa magandang batang assistant. Meron pa ba nito? Itong lalaking gusto ng panganay, hindi naman mababaliw diba? Ganito ang ama ng batang ito, kaya ba talaga nag-aalala ang sanggol sa tiyan ng panganay na ginang? Nang marinig ang sampal sa mukha, likas na ibinaling ni Kyoko Yamamoto ang kanyang mukha at sumulyap kay Surui. Bilang resulta, nakita niya ang mabilis na namamaga na profile na mukha ni Surui, pati na rin ang malinaw na malalangit na titig, puno ng hindi kapanipaniwala at walang katapusang sorpresa. So, totoo nga, kinurot muli ni Surui ang sariling mukha. Napabuga siya ng hangin sa sakit at sabay ngisi. Nakangiting namula ang mata ng lalaking ito. Nang makita ang kanyang kalokohang hitsura, muling ibinaling ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mukha, iniunat ang kanyang kamay, bahagyang itinaas ang salaming pang-araw, at pinunasan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, mahinang sinabi niya, "Long time no see. Long time no see, hindi ko inaasahan na makikita kita ulit dito." Bueno, nagkusa si Kyoko Yamamoto na magsalita. Dahil sa ngiti ni Surui, nasabi niya ang isang bagay napakasakit ng puso. Gayunpaman, nang magsalita siya sa pagkakataong ito, hindi niya inaasahan na tutugan si Surui sa kanya. Para kay Kyoko Yamamoto, ang long time no see ay tila pareho ang ibig sabihin ng palm. Pagkatapos magsalita, tumayo si Yamamoto Kyoko at sinabing, "Pakiusap umalis ka na, bababa na ako ng eroplano." Miss, ang batang katulong ay nagmamadaling sinubukang pigilan si Kyoko Yamamoto. Bakit ba ang tigas ng ulo mo sa ganitong oras? Hindi mo ba nakikita itong katangahan? Gaano ka nagulat sa lalaking iyon nang makita ka niya? Hindi na muling tumingin kay Surui si Yamamoto Kyoko, at sinabing, "Pakiusap, bitawan mo ako, bababa na ako ng eroplano." Sinabi niya ito dahil hindi niya alam ang gagawin. Si Kyoko Yamamoto, na dating determinado at walang awa pa, ay nakaharap na ngayon sa the man beside him was at loss. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na bumitaw si Surui, at nagsimulang panasan ng lalaking ito ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung ano ang naisip niya sa engkwentro na ito. Anong klaseng nakakalungkot, halatang sadyang pinipigilan nito ang sigaw, dahilan para mag-alinlangan si Kyoko Yamamoto. Hindi na nakatiis ang batang katulong, at agad na tinulak ang balikat ni Surui at bamulong sa kanyang tainga. Sabi,
Hoy, huwag kang umiyak, lalaki ba yan, bilisan mo at bumaba ka sa negosyo. Si Surui ay sumangot ng ilang beses, pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang likod, at tumayo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Silang dalawa ngayon magkaharap na kami. Mabuti na lang at malaki ang agwat sa pagitan ng mga first class na upuan, kung hindi ay hindi ako makatayo. Bahagyang ibinaba ni Yamamoto Kyoko ang kanyang ulo. Magkakaroon ng matinding pressure sa kanyang mga mata, ngunit ngayon, parang gusto lang niyang iwasan ang tingin ni Surui. Inunat ni Surui ang kanyang kamay at marahang hinubad ang salaming pang-araw ni Kyoko Yamamoto. Ang kanyang pagkilos ay puno ng solemnidad at pag-iingat. Bilang resulta, ang mukha na lumitaw sa mga alon sa panaginip ng hindi mabilang na beses ay ganap na ipinakita sa harap ni Surui. Itaas mo ang iyong ulo, sabi ni Surui. Tumingin si Yamamoto Kyoko sa dibdib ni Surui nang hindi tumitingin o tumitingin. Masyado tayong bongga para maging matapang ng harapan. Tignan mo, pareho ka pa rin. Walang kamalay-malay na pinunasan ni Surui ang palad ng kanyang kanang kamay sa kanyang pantalon, at pagkatapos ay marahang itinaas ang baba ni Kyoko Yamamoto. Hindi na tumanggi ang huli, at muling nagtama ang kanilang mga mata. Kalmado, walang anumang sparks. Napagod ka ba kamakailan? Saglit na hindi alam ni Surui kung ano ang sasabihin. Si Yamamoto Kyoko ay tumingin sa kanyang mga mata ng ganito, at ang bahagyang makitid na mga mag-aaral ay kumikinang. Kung ang mga mata ni Yamamoto Kyoko ay ilalagay sa isang babaeng may maislan na personalidad, tiyak na ito ay magiging mahaba at kaakit-akit. Puno ng iba't ibang lasa. At napakakapansin-pansin. Ngunit kapag ang mga mata na ito ay naitugma kay Yamamoto Kyoko, ang kanyang dating personalidad ay walang katulad. At sa tuwing nagagamit niya ang pares ng mga mata na ito na dapat ay naglalabas ng walang katapusang alindog, na nagdulot ng matinding pressure at kahit na nakamamatay na aura sa iba. Gayunpaman, nakaraan na lang yon, tapos na ang lahat, para bang ang usok at alikabok ay nagkalat sa ambon ng umaga. Sa harap ng tanong ni Surui, hindi sumagot si Kyoko Yamamoto, ngunit ang liwanag ng bituin sa kanyang mga mata ay may posibilidad na unti-unting maging ulan. Umiling si Yamamoto Kyoko. Sinasagot ba nito ang tanong ni Surui? Tinanong siya ni Surui kung pagod na ba siya, ngunit marahan lang siyang umiling. Hindi pagod. Hindi ka ba talaga pagod? Ang batang katulong na babae ay gustong tumango para sa kanyang panganay na ginang. Hindi siya nag-iisa ngayon. Hindi ka ba mapapagod? Dahil ito na ang huling flight ng araw, hindi sila hinimok ng mga flight attendant, ngunit matiyagang naghintay. Inaasahan ng lahat na ang mag-asawang ito ay magkakaroon ng magandang resulta ngayon. Bakit hindi ka nagsasalita? Inalis ni Surui ang kanyang kamay mula sa baba ni Kyoko Yamamoto at marahang inilagay ito sa kanyang balikat. Tumingin si Yamamoto Kyoko sa kanyang mga mata nang hindi kumukurap. Para sa ilang kadahilanan, siya ay nag-aatubili na kumurap. Kanina lang. Nagmatigas siya at gustong umalis. At kailangan niyang hilingin kay Surui na sumuko. Ngunit sa oras na ito, naramdaman ni Kyoko Yamamoto na ang lalaking nasa harapan niya ay maaaring mawala sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata. Muling bumungad sa kanyang mga mata ang maalon na dagat. Sa pagkakataong iyon, tumalon si Kyoko Yamamoto sa Shinhwa, at sumunod si Surui upang iligtas ang sarili. Sa oras na iyon, nabulunan siya ng maraming tubig at malapit nang magbago ang isip. Gayunpaman, isang malaking alon ang dumating. Kaya't ang mga kamay na dapat nilang hawakan ni Surui ay palayo ng palayo, tulad ng mga dulo ng mundo, tulad ng paghihiwalay sa buhay at kamatayan. Sa oras na ito ay isa pang pagtatagpo. Hindi pagod. Bahagyang kinagat ni Yamamoto Kyoko ang kanyang labi at sinabing,
Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, ang batang katulong sa tabi niya ay nagsimulang panasan ang kanyang mga luha. Alam niyang malaki na ang pinagbago ng panganay na ginang, at matagal na niya itong sinuportahan mag-isa. Kailan kaya magtatapos ang napakahirap na daan? Ang mga dulo ng mundo, hindi ito mabuti, hindi ba? Tanong ulit ni Surui, nakatingin sa batang babae na lumalaban pa rin. Hindi alam ni Yamamoto Kyoko kung tetango siya o iiling sa pagkakataong ito. Malinaw, ang mga salita ni Surui ay nakatutok sa note na iniwan niya. Ang mga dulo ng mundo, lahat ay ligtas. Napakagaling. Kung minsan, ang mga tao ay palaging pinipili ang pagngangalit ng kanilang mga ngipin at maging matigas ang ulo. Kahit na umabot sila sa mga dulo ng mundo, dapat nilang matigas ang ulo na huwag pansinin ang napakagandang aurora at karagatan. Natahimik sandali si Yamamoto Kyoko, at sa wakas ay tumango. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang mga mata at muling ibinaba ang kanyang ulo, ipinatong ang kanyang noo sa balikat ni Surui. Chapter 3048. May 1 sasabihin ako sa iyo. Si Yamamoto Kyoko ay orihinal na nagpasya na hindi makita si Surui. Ngunit nang tawagin ni Surui ang kanyang pangalan sa kanyang pagtulog, isang matigas na shell ang bumalot sa puso ni Yamamoto Kyoko. Ay agad na nabasag. Sa sandaling dahan-daang ipinatong ni Kyoko Yamamoto ang kanyang noo sa balikat ni Surui. Ang buong cabin ay nagsimulang sumambulat sa mainit na palakpakan, at nagsimulang magpunas ng luha ang batang katulong. Sinamahan niya si Yamamoto Kyoko sa lahat ng paraan. Siya ay isang tiwala ng pamilya mula noong maraming taon na ang nakalilipas. Nasaksihan din niya ang lahat ng pagbabago ni Yamamoto Kyoko. Kaya naman, sa pagtingin sa tagpong ito, ang batang katulong sa oras na ito ay lalo pang nalungkot. How about, magkakilala ulit tayo? Dahan-daang hinawakan ni Surui ang kamay ni Kyoko Yamamoto at nakangiting sinabi, ako ang iyong dating kasintahan. Tiyak na naiintindihan ni Kyoko Yamamoto ang takot na ito, bahagya siyang umiling at ngumiti, at pagkatapos ay nagsimulang panasan ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Tara na, bumaba na tayo ng eroplano. Sabi ni Surui, hinayla si Yamamoto Kyoko patungo sa pinto ng cabin. Kusang bumigay ang lahat. Palibhas ay hawak ni Surui sa napakaraming audience, si Yamamoto Kyoko ay likas na hindi alam kung ano ang gagawin, medyo naninigas ang kanyang katawan. Sandali lang, napahinto siya bigla. Anong mali? Tumigil din si Surui. Bigyan mo ako ng sunglasses. Iniunat ni Yamamoto Kyoko ang kanyang kamay, kinuha ang salaming pang-araw sa kamay ni Surui, at muling inilagay sa kanyang mukha. Ito ay tila nagbibigay sa kanya ng maraming seguridad. Wow, mas comfortable talaga ang pagsusuot ng sunglasses. Miss, ang coat mo. Ang batang katulong sa gilid ay nagsuot ng mas maluwag na trench coat sa ibabaw ng maluwag na mahabang palda ni Yamamoto Kyoko. Nagbago ang estilo ng pananamit mo. Nakangiting sabi ni Surui. Hindi umimik si Yamamoto Kyoko, nagsuot muli ng sombrero, pinindot ang labi ng sombrero, at lumabas ng cabin. Biglang nagkita muli, hindi alam ni Surui kung anong estado ang gagamitin para ipahayag ang kanyang nararamdaman, ngumisi siya at humajijak. Si Yamamoto Kyoko ay tumingin sa kanyang nakakalokong hitsura at umiling. Well, mukhang mas maganda ang mood ko. Naglakad ang dalawa patungo sa exit. Itinulak ng batang katulong ang dalawang kahon at naglakad sa likuran. Pagtingin niya sa likod ng lalaki at babae sa harapan, ngumiti siya, may bakas ng init sa kanyang mga mata. Bulong niya sa kanyang sarili. Nakikita ko ang pinakamatandang babae na hawak-hawak ng mga kamay ng ganito, bigla akong nakaramdam ng hindi sanay dito. Napasok ka ang batang katulong sa pag-iisip ng ganoong, bold, na kilos noon. Inilabas ang kanyang dila.
Kung nailagay sa nakaraan, natatakot ako na matagal na siyang parusahan ng panganay na babae na lumuhad, di ba? Mukhang malaki na talaga ang pinagbago ng ugali ng panganay na ginang ngayon. Ganito talaga ang kaso. Sa nakaraan, Kyoko Yamamoto ay isa sa isang uri. Walang nang ahas na sumalungat sa kanyang kalooban, at walang nang ahas na gumawa ng desisyon para sa kanya, at maaaring siya ay mapahamak ng ganoon. Muling tinapik ng batang katulong ang kanyang dibdib na biglang nakaramdam ng kaba. Gayunpaman, dapat ginawa ko ang tama. Sinubukan niyang kumbansihin muli ang sarili, at pagkatapos ay tumingin kay Kyoko Yamamoto na nakahawak sa kamay ni Tsurui. Pero hindi pa rin ako sanay. Ano? Hindi lang siya sanay, ngunit si Kyoko Yamamoto mismo ay hindi sanay, at medyo naninigas ang paglalakad. Naglakad akong mag-isa sa buong buhay ko, at ang mga kamay na ito ay hawak lamang sa mga palad ng lalaking ito. Hindi ko inaasahan ang ganoong pagkakataon, tama ba? Nakangiting sabi ni Tsurui habang naglalakad patungo sa airport corridor. Sinasabi ko sa iyo, ito ang tadhana. Sabi, commandant din siya. Mukha talagang mura. Ang mga mata ni Yamamoto Kyoko sa likod ng kanyang salaming pang-araw ay napakaseryoso, at mahina niyang sinabi, well, it's fate. Di ba totoo yun? Ito ang kapalaran. Dalawang tao na ganap na magkasalungat ay pilit na pinagsasama, at ang kanilang mga pinagdaanan sa buhay ay may malaking intersection. Ang hindi nakita ni Tsurui ay nang matapos itong sabihin ni Yamamoto Kyoko, bahagyang ibinaba niya ang kanyang mga mata at walang bakas na tumingin sa kanyang ibabang tiyan. Ang dugo ay konektado. Dalawang tao naging tatlong tao. Itinikom ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mga labi at bahagyang sinulyapan si Tsurui. Gayunpaman, si Tsurui ay mukhang isang hindi mapagkakatiwalaang big boy. Hindi stable sa lahat. Magiging tatay na siya. At siya ay magiging isang ina. Gaano kalayo at gaano kakaiba ang ina, isang salita ay magiging isa pang pangalan para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, medyo natulala ang mga mata ni Yamamoto Kyoko. Parang mas mataba ka ng konti kaysa dati. Biglang sabi ni Tsurui. Oh. Walang pakialam na sagot ni Kyoko Yamamoto, at biglang kinabahan ang kanyang puso. May napansin kaya si Tsurui? Pero, dapat mas mataba ka rin. Masyado lang manipis. Walang pusong sabi ni Tsurui. Ang tanga. Halos mahawakan ko ang katotohanan ng bagay na iyon. Maaari ko sanang tanggalin ang kanyang infertility hat, ngunit ang aking pag-iisip ay naliko. Sino ang maaaring sisihin ito? Narinig ni Yamamoto Kyoko ang mga salita, at ang mga kilay sa likod ng salaming pang-araw ay tumaas. Saan ka nagpayat noon? Biglang napagtanto ni Tsurui na ang harapan ay tila minahan. 2 beses siyang umubo ng mahina. Ubo, hindi naman talaga masama, hindi manipis ang mga bahaging hindi dapat manipis. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Yamamoto Kyoko, wala nang sinabi pa. Actually, ang sarap talaga ng feeling na magkabalikan. Pagkatapos maglakad ng mag-isa ng masyadong mahaba, kapag ikaw ay pagod, ikaw ay nanabik na sumandal sa maraming mga balikat. Itigil ang pagiging matigas ang ulo. Huwag nang kumapit pa. Ayos ka lang ba? Sa kaibuturan ng puso ni Yamamoto Kyoko, isang boses ang nagtatanong sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam ang sagot. Parang napaka-komportableng bagay na pangunahan niya. Napakasarap sa pakiramdam na hindi mo kailangang pumili. Bago man lang ako mapagod, nagpasya na lang akong gumawa ng napakaraming desisyon. Mag-usap tayo, tanong ni Tsurui. Well, mabuti. Naglakad na ang dalawa papunta sa coffee shop sa airport. Kakailanganin ng Tsurui na lumipat sa loob ng 1 oras at kalahati at hindi ito makakalabas ng airport. Ito ay isang bagay ng personal na kaligtasan ni Anran. Napakahalaga ng oras ni Tsurui.
Gayunpaman, sa oras na ito, nagkataon na muli niyang nakilala si Kyoko Yamamoto. Nakilala si Kyoko Yamamoto na nag-aakalang hindi na siya magkikita muli sa buhay na ito. 2 cups, please, no, 3 cups of coffee. Sabi ni Surui, nang makita ang maliit na katulong na nakaupo sa table sa tabi niya, pagkatapos ay ngumiti at binigyan siya ng thumbs up. Nagkunwaring hindi nakita ng huli. Ikaw ano ang pangalan ng maliit na sekretarya? Tanong ni Surui. Tashiro Yuki. Sinagot ni Kyoko Yamamoto ang tanong ng simple at maikli tulad ng dati. Akala niya tatanungin siya ni Surui kung bakit siya umalis sa una. O kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa mga araw na ito, ngunit hindi nagtanong si Surui, ito rin ang nakapagpaginhawa sa kanya ng kaunti. Kung tutuusin, medyo nakakahiya na mawala at magkita ulit. Nako, napakatalino at mabait na batang babae. Tumingon muli si Surui sa assistant na nagngangalang Yuki Tashiro. Nag-practice na ba ang babaeng ito dati? Yamamoto Kyoko ay isa pang simpleng sagot. Sa katunayan, maaari mong malaman ito gamit ang iyong mga daliri sa paa, at imposibleng masundan ang panig ni Yamamoto Kyoko nang walang malakas na kasanayan. Kaya lang pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, biglang may naisip si Surui, at pagkatapos ay biglang bumagsak ang kanyang mukha. Kung gayon hindi siya nagmula sa isang sikat na pamilya, tama ba? Orientals isang sikat na martial artist, ngunit halos patayin na siya ni Surui sa buong lugar. Kung alam mo ang tungkol dito, ang Tashiro Yuki na ito ay kailangang hindi mapaghihiwalay sa kanyang sarili. Hindi, akin ito. Sagot ni Yamamoto Kyoko. Sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang kape sa mesa. Mukhang may iniisip siya at sinabi sa waiter. Pakiusap tulungan mo akong magpalit ng isang basong gatas, salamat. Mabilis ding tumayo si Tashiro Yuki at sinabi sa waiter, bilisan mo, palitan mo ng gatas ang gatas, kailangan mainit, kailangan mainit. Pagkatapos sabihin niyon, pinandilatan niya si Surui. Napatitig si Surui nang hindi maipaliwanag. Siyempre, hindi ko ito sineryoso, at nagtanong ng bigla, bakit, ayaw mo bang uminom ng kape? Nakakatuwa ding sabihin na ang mga buto ni Surui ay nasa katawan na ni Kyoko Yamamoto. Nagugat at sumibol, gayunpaman, bukod sa malalim na pagmamahalan at puot sa pagitan nila, tila hindi pa nila alam ang pinakapangunahing mga gawi sa pamumuhay ng isa't isa. Hindi niya alam kung naglagay ba siya ng asukal sa kanyang kape, at hindi niya alam kung gumagamit ba siya ng eye cream tuwing umaga at gabi. Inom tayo ng gatas, sabi ni Yamamoto Kyoko. Napakasama ng mga pagkain sa eroplano, pinilit pa rin niyang kainin ang lahat. Ang pag-inom ng isang basong gatas ay maaari ding magdagdag ng ilang sustansya. Dati, walang pakialam si Yamamoto Kyoko sa kanyang katawan, hindi mahalaga kung gutom o busog, ngunit ngayon, hindi na niya kaya. Inihain ng mainit na gatas na may pagsabog ng bango, hinawakan ni Yamamoto Kyoko ang tasa at hinigop ito. Sa toyo, mahirap uminom ng maiinit na inumin. Kahit mag-order ka ng isang basong tubig kapag kumakain sa labas, laging may kasamang yelo. Hindi alam ni Surui kung paano nagkaroon ng ganoong ugali si Yamamoto Kyoko na uminom ng maiinit na inumin. Bigla kong naramdaman na kapag umiinom ka ng gatas, napuno ka ng pagkababae. Muling sabi ni Surui, ang lalaki ay may ekspresyon ng paghanga. Ibinaba ni Yamamoto Kyoko ang tasa. Hindi na ba ito pambabae ngayon? Hindi yun ang ibig kong sabihin, gustong ipaliwanag ni Surui, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na nalilito. Ang pakikisama sa mga babae ay talagang isang patibong, at ang pagnanais na mabuhay ay dapat na napakalakas. Nang makita ang hitsura ni Surui, tumawa si Yamamoto Kyoko.
Napatingin si Surui sa ngiti ng kabilang partido at biglang nalasing. Kung ikukumpara sa nakaraan, mas gusto pa rin kita ngayon. Si Surui ay likas na iniunat ang kanyang kamay at kinurot ang magandang mukha ni Kyoko Yamamoto, mas maganda ka kapag mas nakangiti ka. Si Yamamoto Kyoko ay hindi sanay na kurutin, likas niyang gustong italikod ang kanyang ulo, ngunit nang makita niya ang mapangakit na titig sa mga mata ni Surui, hindi na siya umiwas. Kaya, kinurot ni Surui ang kanyang mukha, at pagkatapos ay nakabuo ng isang pangungusap na walang matinding pagnanais na mabuhay. Well, mataba talaga ako. Umupo sa gilid. Biglang gustong sakalin ni Yuki Tashiro ang lalaking ito hanggang mamatay. Bakit ka tumataba, hindi mo ba alam kung bakit? Ang mga babae ay mahilig sa kagandahan, kaya sino ang gustong tumaba? Saka mas mataba lang ng konti ang panganay kong babae kumpara kanina, at ilang kilo lang ang nadagdag niya, okay. Bakit palagi mong pinag-uusapan ang salitang taba? Sino ang matutuwa na marinig ito? Ngunit si Kyoko Yamamoto ay hindi sa anumang paraan nalungkot. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ng kausap. Surui. Ha? Well, I don't think na mataba ka, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Paulit-ulit na iwinagayway ni Surui ang kanyang mga kamay. Kaya, inulit ni Yuki Tashiro ang mga salitang, tanga, kay Surui ng 100 beses sa kanyang isipan. Walang Surui. Si Yamamoto Kyoko ay seryosong tumingin sa lalaking hindi online ang IQ. May sasabihin ako sa iyo. Kabanata 3049. Hindi ako ang iyong canary. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Tila nagkaroon ng malaking determinasyon si Yamamoto Kyoko nang sabihin niya ang mga salitang ito. Ayon sa kanyang karakter, hindi kailanman madaling makipag-usap sa iba na tulad nito. Nang marinig ang mga salita ni Kyoko Yamamoto, ang katulong na si Tashiro Yuki ay agad na nag-igting, at ang pawis ay tila tumatakip sa kanyang mga palad halos kaagad. Baka mag-showdown si Miss. Sobrang bilis. Siyempre umaasa si Yuki Tashiro na sasabihin ni Miss kay Surui ang balita ng mas maaga, ngunit mahina niyang naramdaman na tila hindi ito naaayon sa karakter ni Miss. Pareho. Tiningnan ni Surui ang seryosong ekspresyon ni Kyoko Yamamoto, hindi maipaliwanag, bahagyang naantig ang kanyang puso. Sa sandaling malapit sa isa't isa, minsang nawala, minsang naghiwalay, at sa wakas ay magkaharap, sa panahong ito, wala nang magsasabing sumuko na, di ba? At least, umaasa si Surui. Gaano man kagulo ang kinabukasan, basta't magpumilit ka at huwag bumitaw. Sasabihin mo ba sa akin na nagpasya kang huwag tumakas, tama? Tanong ni Surui. Habang sinasabi ito, iniunat ni Surui ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Yamamoto Kyoko. Hawakan ito, huwag mawala ito. Huwag kang tumakas, saan ka tatakas? Sa pagtingin sa mga mata ni Surui, kumislap ang mga mata ni Yamamoto Kyoko na may mga gumagalaw na bituin. Inilagay ni Surui ang isang kamay sa ibabang bahagi ng tiyan niya. Sa totoo lang, dahil wala pang masyadong planting, months at mas maluwag ang mga damit, walang masasabi sa labas. Kung maghihintay ka hanggang sa huling 3 buwan ng iyong pagbubuntis, hindi mo ito maitatago kahit anong mangyari. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ni Surui. Malambot ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, hindi malilimutan ang pagmamahalan at puot sa kanilang dalawa na mas mataas pa sa langit at mas malalim pa sa dagat. Gayunpaman, kung babalik sila sa isang normal na buhay, unti-unti bang mawawala ang lasa ng nakaraan, mag-alala tungkol sa mga pakinabang at pagkalugi, at hatiin ang on at off, ang mga damdamin ay kumukupas sa paglipas ng panahon. Ako, nag-alinlangan si Kyoko Yamamoto. Ang pag-aalinlangan ay hindi niya estilo. Ano ang gusto mong gawin?
Patuloy na tanong ni Surui. Alam niya na si Yamamoto Kyoko ay emosyonal na gusot sa sandaling ito. Naisip ito ni Surui. Kung pinilit pa rin ni Yamamoto Kyoko na umalis, hindi niya ito pipilitin. Baguhin ang kanyang mga kagustuhan, ngunit gagawin ko ang aking makakaya upang panatilihin siya. Sa oras na ito, gustong magmadali ng munting katulong na si Yuki Tashiro at tulungan ang ginang na sabihin ang totoo. Gayunpaman, alam din niyang hindi na niya kayang magdesisyon para sa dalaga. Isa itong malaking kawalan ng respeto sa kanya. Ang isang baluktot na melon ay hindi matamis, at ang hadlang na iyon, ang ginang ay kailangang pagtagumpayan ng mag-isa. Humigop ng mapait na kape si Tashiro Yuki, tinakpan ang malungkot na mukha, at bumantong hininga. Napaka-desperado niya. Inilagay ni Yamamoto Kyoko ang kanyang kamay sa kanyang ibabang tiyan at hindi nagsalita ng mahabang panahon. Ang determinasyong itinaas noon ay naglaho muli sa sandaling ito. Ang kinabukasan, ganoon ba talaga kaliwanag? Kyoko, tumingin si Surui sa kanyang relo at kinuyam ng kaunti ang kamay ni Yamamoto Kyoko. Mayroon pa akong 1 oras para sumakay sa eroplano at pumunta para iligtas ang mga tao. Magandang magligtas ng mga tao. Tumingin si Yamamoto Kyoko sa mga mata ni Surui, napakalinaw ng liwanag sa mga mata, parang lawa. Minsan, kapag nagkita ka na sa mga mata na iyon, ayaw mo nang umiwas ng tingin. This time, sumama ka sa akin. Ang boses ni Surui ay puno ng pagkaapurahan at kaseryosohan. Hindi na siya makapaghintay. Dahil matagal nang hindi nasabi ang gustong sabihin ni Yamamoto Kyoko, kailangan niyang ipaglaban ang inisyatiba. Surui. Inalis ni Yamamoto Kyoko ang kanyang kamay sa ibabang bahagi ng tiyan, kinuha ang tasa, ininom ang unti-unting lumalamig na gatas, at pagkatapos ay nagsabi, Surui, wala tayong bukas. Sa pagitan natin, walang bukas. Bakit? Halos matamba si Surui matapos itong marinig. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kausap. Kyoko, bakit ganito pa rin ang iniisip mo sa mga oras na ito? Ang mga pangyayari sa panig ni Anran ay hindi maaaring maantala, ngunit Yamamoto Kyoko siya subukan din itong alisin. Ngunit sa oras na ito, ganito pa rin ang iniisip ni Kyoko, at hindi alam ni Surui kung ano ang gagawin. Si Yamamoto Kyoko ay napakatigas ng ulo noon at hindi nakikinig sa mga opinyon ng sinuman. Bagamat medyo nagbago ang kanyang pagkatao matapos mawala ang kanyang alaala, ang kanyang katigasan ng ulo ay unti-unting magiging katigasan ng ulo. Isang uri ng pagtitiyaga. Sa katunayan, sa maraming mga kaso, ang edad ng pag-iisip ng mga lalaki ay mas bata ng ilang taon kaysa sa mga kababaihang nasa parehong edad. Kapag ang mga lalaki ay gumagawa ng maraming desisyon, madalas silang umaasa sa impulsiveness, ngunit ang mga babae ay iba. Huwag gawing ideal, ngunit gawin ang lahat ng mga desisyon batay sa katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay madalas na ang pinakamasakit. Surui, isipin ang katotohanan. Tumingin si Yamamoto Kyoko sa mga mata ni Surui, kung gusto mong magkaroon ng kinabukasan sa akin, kung gayon, paano dapat ang daan na ito? Itong daan, paano pumunta? Agad na sinabi ni Surui. Ano ang problema? Ituloy mo na lang, hindi mo ba magagawa? Paano ito magiging napakasimple? Naisip ko ito. Ipinikit ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mga mata, tila pinipigilan ang mga emosyon sa kanyang puso, at tila pinipigilan ang mga susunod na salita. Napaisip siya, seryoso. Nag-aatubili siyang umalis, talagang nag-aatubili. Oo, ano? At pagkatapos, bumalik ka sa China kasama ko, okay? Tanong ulit ni Surui. Ang pagbabalik sa China kasama ka ay hindi kailanman naging pinakamahalagang bagay sa aking puso. Muling binuksan ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mga mata at sinabing,
Ang bagay na ito ay tila simple, ngunit sa sandaling ito ay nahulog sa Kyoko Yamamoto, ito ay nagiging lubhang mahirap. Narinig ni Tashiro Yuki, na nasa tabi niya, ang mga salitang ito, at ang kanyang puso ay sumasakit, at ang mga luha ay patuloy na bumubuhos, at hindi niya napigilan. Mas bata siya ng ilang taon kay Kyoko Yamamoto. Dahil sa kanyang medyo maliit na karanasan, ang kanyang psikolohikal na edad ay mas bata. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Yuki Tashiro na marami siyang iniisip. Ay masyadong idealistic. Oo, iniisip niya ang isyu para kay Yamamoto Kyoko mula sa kanyang sariling posisyon. Gayunpaman, hindi siya si Kyoko Yamamoto, at hinding-hindi niya mararanasan ang mga tagumpay at kabiguan na naranasan ng kanyang panganay na babae. Kinamot ni Tsurui ang kanyang buhok gamit ang dalawang kamay. Hindi mo ba kayang talikuran ang nakaraan? Iwanan mo na ang galit sa nakaraan, okay? Akala niya ay babawiin ni Kyoko Yamamoto ang koponan ng Yamamoto. Ngunit kung iyon ang kaso, pagkatapos ay kailangan nilang bumalik sa kabaligtaran. Bilang karagdagan, si Tsurui ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na banggitin ang isang partikular na kritikal na bagay. At least, sa harap ni Kyoko Yamamoto, hindi siya naglakas loob na banggitin ito. Kung sinabi niya iyon, natatakot ako na kahit ilang beses niyang makasalubong si Kyoko Yamamoto, baka hindi siya umalis kasama niya. Ang insidenteng iyon ito ay tungkol kay Taiichiro Yamamoto. At siya ang ama ni Kyoko Yamamoto. Kailan kaya malulutas ang magulong mga hinaing at puot na ito? Naisip ni Tsurui ang sinabi ni Kyoko Yamamoto noon isipin ang katotohanan. May alam na ba siya? Hindi alam ni Tsurui kung ano ang katotohanan, ngunit ang kanyang oras ay mahigpit at dapat niyang gawin ang kanyang makakaya. Sinabi niya, Kyoko, huwag kang masyadong mag-alala, sumama ka sa akin, at sasabihin ko sa iyo ang sagot ng may aksyon. Tila isang matibay na pangungusap, ngunit gaano man ito kidtalyetik man ito, tila medyo namumutla at walang kapangyarihan, tila ito ay isang pagpipilian lamang na ginawa dahil sa desperasyon. Tsurui, hindi ko alam kung naaalala mo pa ang nangyari sa Xinhua. Biglang binanggit ni Kyoko Yamamoto ang Xinhua, na nagpasikip ng puso ni Tsurui. Matingkad na naaalala ni Tsurui ang mga eksenang iyon. Si Yamamoto Kyoko, na nakuhang muli ang kanyang memorya matapos mawala ang kanyang memorya, ay maaaring maalala ang lahat ng ito ng mas malinaw. Minsan naisip kong isuko ang ilang mga bagay at ganap na kalimutan ang nakaraan, ngunit hindi ko malilimutan ang mga bala na tumama sa akin. Mahina at matatag ang boses ni Yamamoto Kyoko. Ang mga bala na tumama sa kanya. Alam ni Tsurui na ang pangungusap na ito ay tumutukoy sa kanyang kapatid na si Yosheng Yamamoto. Sa orihinal, maayos na makakaalis si Yamamoto Kyoko sa Xinhua. Ngunit sa huli, para magmadali, noong isinasara na ni Yamamoto ang suspension bridge, espesyal na binaril niya ang kanyang kapatid na babae sa pag-atras, kaya napapanood lang ni Yamamoto Kyoko ang mga tinatawag na pamilya. Umalis ang mga miyembro at tuluyang tumalon sa dagat. Huminga ng malalim si Tsurui. Maaari mong subukang kalimutan. Napangiti si Yamamoto Kyoko, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi masyadong malungkot. Sa totoo lang, lahat ng ito ay panlilin lang sa sarili. Tumango si Tsurui, tahimik. Namatay na ako minsan, at kailangan kong magsinungaling sa sarili ko kapag ayaw ko ng mabuhay muli. Tumingin si Yamamoto Kyoko sa mga mata ni Tsurui at nagtanong, ano sa palagay mo? Hindi direktang sumagot si Tsurui, alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi niya makumbinsi ang kabilang partido sa paksang ito. Masasabi ko lang na ayaw kitang makita sa anumang panganib. Hinawakan ni Tsurui ang kamay ni Kyoko Yamamoto. Ang kanyang mga galaw ay maaaring ipahayag ang kanyang damdamin, ngunit hindi niya makumbinsi ang kabilang partido.
Ngunit hindi ako isang kanaryo. Ang pangungusap ni Yamamoto Kyoko ay hindi karaniwan, at napakabihirang magsama ng isang modal particle, At ang modal particle na ito, na tila walang anumang kahulugan, ay talagang naglalaman ng malalim na pagmamahal. Nakangiti niyang sinabi ang mga salitang ito. Sa pagtingin sa lalaking nasa harapan niya, alam ni Kyoko Yamamoto na ang tanging bagay na may susukli niya sa kanya ay ang isang ngiti na ganito. Ang pagtanggi sa kanya ay magpapahirap sa kanyang puso. Sa ilalim ng ngiti na ito, maaaring masakit at hindi makahinga. Siyempre hindi ka kanaryo, akin ka. Seryosong sabi ni Tsurui. Pero may mga bagay pa akong kailangan gawin. Kalmado ang boses ni Yamamoto Kyoko, huwag kang mag-alala, wala na ako sa mga naunang ambisyon, gusto ko lang ng paliwanag. Walang saysay. Umiling si Tsurui. Ito ay may malaking kahalagahan sa akin. Ikaw ay isinilang na muli mula sa mga alon na may matinding kahirapan. Paano kita mapapanood muli sa whirlpool? Sabi ni Tsurui. Hindi ito whirlpool. Para sa akin, hindi mahirap gawin ito. Muling ibinaba ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mga mata at tumingin sa mesa. Oo, bagamat nawala na siya ng alaala, hindi man lang naapektuhan ang pagiging maparaan niya. Gayunpaman, paanong hindi umiral ang panganib? Paano kung hindi ako pumayag? Tumingin si Tsurui sa kanya. Paano kung kailangan kong gawin ito? Hindi tumangala si Yamamoto Kyoko. Hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso kay Tsurui. Natatakot siya na baka sakaling tumingin siya sa pangalawang pagkakataon, hindi niya maiwasang matuno sa mga mata nito at hindi na gustong umalis. Kabanata 350. Hindi ko gusto ang mundo sa unang lugar. Napatingin si Tsurui kay Kyoko Yamamoto. Nakapagdesisyon ka na ba? Walang dapat ipag-alala. Tumango si Kyoko Yamamoto, pagkatapos ay marahang sumandal sa sandalan ng upuan, at bumantong hininga. Ito ay parang isang kaluwagan. Tumingin si Tsurui kay Kyoko Yamamoto. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa palagay ko ay talagang nalilito ka, tama ba? Ang iyong intuition ay hindi tumpak, sinabi rin ni Kyoko Yamamoto. Tsurui, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking kaligtasan. Si Yamamoto Kyoko ay hindi na siya ang dating desperado na tao, lalo pat walang pag-aalinlangan na saksakin ang sarili sa lalamunan. Ang pag-uugali ng sa oras na iyon. Siya ay labis na walang awa at kinasusuklaman ng maraming tao, ngunit hindi napagtanto ng maraming tao na sa puso ni Kyoko Yamamoto, mayroong isang matinding pakiramdam ng pagkapagod sa mundo. Kung hindi dahil dito, hindi siya gagawa ng ganoong karahasan sa Nautilus noong panahong iyon. Wala talagang dapat pag-aalaga sa mundong ito. Kung hindi nahuli ni Tsurui ang matalim na kutsilyo sa oras, saan magkakaroon ng kasunod na kwento? Na-corner ni Tsurui si Kyoko Yamamoto at binigyan siya ng bagong buhay. Ang pagmamahal at puot sa pagitan ng dalawang taong ito ay hindi maipaliwanag ng malinaw sa ilang pangungusap. Kung tungkol sa kung anong uri ng estado ito sa kalaunan ay pahabain, walang makapagsasabi ngayon. Ano man ang mangyari, laging maaalala ni Kyoko Yamamoto ang dugo sa palad ni Tsurui. Ang dugo ay sumakit sa kanyang mga mata at sumakit sa kanyang puso. Gaya ngayon. Siya ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit sino ang nakakaalam kung si Kyoko Yamamoto ay labis na nadurog na hindi siya makahinga? Kung hindi, nagpakawala lang siya ng hininga. Bakit? Ayaw niyang pumunta, ayaw niyang pumunta. Hindi madaling magkita muli, bakit gugustuhin ni Kyoko Yamamoto na magkaroon ng balikat na lubos na maaasahan? Gayunpaman, mayroon pa rin siyang mga bagay na dapat gawin. Sa pagitan niya at ni Tsurui, hindi ito isang patag na damuhan, kundi mga bundok at bundok. Huminga din ng malalim si Tsurui. Bueno, kung pipilitin mong gawin ito, hahayaan kong may magprotekta sa iyo.
Napangiti si Yamamoto Kyoko at pinagmamasdan. Tinitigan ang lalaking ito na nagmamalasakit sa kanyang sarili mula sa kaibuturan ng kanyang puso, mahina ang kanyang boses. Hayaan akong protektahan ng iyong mga kapatid. Hindi, ayaw kong gawin ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Tsurui. Bakit tumanggi? Kyoko, nandito ako para sa ikabubuti mo. Sa wakas nakilala na rin kita, bakit payag akong pakawalan ka ulit? Ano ang dapat kong gawin kung naaksidente ka? Sinabi ni Tsurui ng isa pang pangungusap. Dahil sa mga salitang ito, biglang napaluha ang nakangiting si Kyoko Yamamoto. Siya ay nabubuhay sa intriga sa kalahating buhay, at nabubuhay sa mabangis sa pakikibaka para sa kapangyarihan, may mga lobo, tigre at leopardo sa harap, at mga bangin at kalaliman sa likuran. Hindi niya alam kung ano ang seguridad, at hindi siya makakakuha ng kaunting init mula sa buhay, ngunit hindi niya ito kailangan. Isa pa, wala pang lalaking nagsabi ng love sa kanya. Kung ang mga simpleng salita ni Tsurui ay narinig ng ibang mga babae sa mundong ito, natatakot ako na hindi nila ito seseryosohin. Natatakot ako na sanay na siyang makarinig ng matatamis na salita, ngunit nang mahulog ang mga salitang ito sa tenga ni Yamamoto Kyoko, nanlambot muli ang kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, bahagyang ibinaba ang kanyang ulo, at tumingin sa pagtingin sa kanyang tiyan, sinabi niya, huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito, hindi ko na. Nakahawak pa rin siya. Kahit namamo siya, ganoon din. Ang kaibahan ay isa sa alang-alang niya ang sarili niyang kaligtasan sa pagkakataong ito. Nagpadala ako ng isang tao para protektahan ka. Sabi ulit ni Tsurui. Umiling si Yamamoto Kyoko. Tsurui, sapat na akong protektahan ang sarili ko, at ayaw kong magdulot ng konfrontasyon sa pagitan mo at ng iyong mga kaibigan dahil sa akin. Ang dami mong iniisip para sa akin, at lagi kitang iisipin. Si Kyoko Yamamoto ay maaaring mag-isip ng ganito, na isang mahusay na pagpapabuti sa kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Tsurui. Bakit? Nasaktan ko sila. Tumingin si Yamamoto Kyoko sa mesa, kung tutuusin, ito ay minsang buhay at kamatayan. Sa totoo lang. Sa oras na iyon, ang dalawang panig ay nasa ganap na magkasalungat, tulad ng sa Xinhua, sina Yamamoto Kyoko at Victoria ay nagbaril sa isa't isa. Ang dalawang babae walang pagsuko sa lahat ng oras. Dahil yan sa posisyon, hindi kami, pabayaan mo. Marahan na ba maantong hininga si Tsurui? May ilang buhol na hindi ko matanggal saglit. Ang tanging bagay na makakatulong ay oras. Hindi ko kailangan na ikaw ay isang taong hindi gusto ang mundo para sa mga babae, at hindi ako karapat-dapat dito. Bahagyang bumaba ang mga mata ni Yamamoto Kyoko. Hindi ko gusto ang mundo noong una. Gayun din, sinabi ko na ito ay isang bagay ng posisyon. Bakit mo pa sinasabi na hindi mo deserve? Tumingin si Tsurui sa kanyang relo at malapit ng mamatay. Bakit hindi ka kumuha ng langis at asin pagkatapos ng muling pagsasama? Noong nakaraan, hindi niya iisipin na hindi siya karapat-dapat, at hinding-hindi niya ito sasabihin ng nakababa ang mga mata. Ngayon, talagang iniisip ni Kyoko Yamamoto ang tungkol sa Tsurui. Ako na ang bahala, mahina hong sinabi ni Yamamoto Kyoko. Kapag natapos ko ang lahat ng ito, ako ang magkukusa na pumunta sa Huaxia para hanapin ka. Ako ang magkukusa para hanapin ka. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Tsurui. Mapait siyang umiling. Hindi ka sumama sa akin ng harapan. Maniniwala ba ako na maaari kang pumunta sa Huaxia para hanapin ako? Paano ang panloloko sa isang 3 taong gulang na bata? Si Kyoko Yamamoto ay gumawa ng isang bihirang biro. Bueno, ikaw ay 8 taong gulang lamang. Hindi napigilan ni Tsurui na matawa, at saka muling bamaantong hininga. Anyway,
I respect your opinion, but I hope you can keep contact with me anytime. Ang sabi, nagkusa siyang kunin ang kanyang mobile phone mula sa windbreaker ni Yamamoto Kyoko, at pagkatapos ay nagdial ng sarili niyang numero. Nakita ito ni Yamamoto Kyoko at ngumiti. Maaaring baguhin ang mga numero ng mobile anumang oras. Si Tsurui ay nasiraan ng loob. Oo, hanggat hindi siya aktibong nakikipag-ugnayan kay Yamamoto Kyoko, hindi talaga mahahanap si Tsurui. Kahit na, hindi man lang niya alam ang mga partikular na plano ni Kyoko Yamamoto, lalo pa kung mananatili siya sa toyo sa susunod. Hindi naging madali ang muling pagkikita sa karamihan. Kung muling nakatakas si Kyoko Yamamoto, paano niya ito mahahanap sa hinaharap? Kahit ano pa man, kailangan mong ipanggako sa akin na tatawagan ako bawat linggo, kung hindi, tiyak na aalisin kita ngayon. Mahigpit si Tsurui. Sige, sumang-ayon si Yamamoto Kyoko. Nakita ito ni Tsurui at ngumiti ng mapait. Paano ko malalaman kung mahalaga ang pangako mo sa akin? Ito ay binibilang. Tumango si Yamamoto Kyoko. Walang kwenta si Tashiro Yuki kahit gaano pa siya kabalisa. Alam niyang may dapat pasanin ang panganay niyang babae, at ang panganay na babae ang may huling desisyon sa mga emosyonal na bagay. Sa oras na ito, tumunog na ang boarding announcement. Sa pangkalahatan, ang pagsakay ay kinakailangan 45 minuto ng maaga. Sa sandaling ito, naging balisa si Tsurui. Hoy, magandang Yuki, bigyan mo ako ng pabor. Biglang tumayo si Tsurui at umupo sa tabi ni Tashiro Yuki. Ang huli ay mukhang nalilito. Anong ginagawa mo? Isang tanong ko sa'yo, dapat pumayag ka. Sabi ni Tsurui, at nagkusa na kunin ang cellphone ni Tian Dayoshi, ipinasok ang kanyang numero dito. Magkatuluyan tayo. Kung may problema si Kyoko, tawagan mo ako kaagad, okay? Halos hindi nag-alinlangan si Tashiro Yuki. Okay. Pagkatapos niyang sumang-ayon ng maikli at malinaw, tumingin siya sa direksyon ni Kyoko Yamamoto at inilabas ang kanyang dila. Ito ay ang unang cut at ang play muli. Sa hindi inaasahan, si Yamamoto Kyoko ay hindi tumingin sa direksyong ito. Nakatitig siya sa walang laman na tasa ng gatas na tulala. Aalis ba talaga ng ganito? Ang mga luha sa sulok ng mga mata ni Yamamoto Kyoko ay unti-unting natuyo. Habang hinahaplos niya ang ibabang bahagi ng tiyan niya, muling naging matigas ang kanina'y naguguluhan niyang mga mata. Para sa'yo at para sa'yo. Nag-thumbs up si Tsurui kay Tashiro Yuki. Anyway, I'm sorry to trouble you. Kung gusto mong makahanap ng boyfriend in the future, ipapakilala kita sa akin. Marami akong dekalidad na binata. Pagkatapos magsalita, bumalik si Tsurui sa tabi ni Yamamoto Kyoko, na iwan si Yuki Tashiro na patuloy na nalilito. Saan galing ito? Bakit napunta ka sa topic na paghahanap ng boyfriend? Ano ang iniisip ng lalaking ito na may offline na IQ araw-araw? Bilhin mo siya, walang kwenta. Bahagyang ngumiti si Yamamoto Kyoko, ngunit may bakas ng init sa kanyang mga mata. Naunawaan ni Yamamoto Kyoko na ginawa ito ni Tsurui dahil nagmamalasakit siya sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kyoko. Tiningnan siya ni Tsurui ng malalim, sana maintindihan mo na kahit gaano pa kalaki ang hangin at alon sa unahan, kaya kitang harangan. May tiwala ako sa'yo, seryosong sagot ni Yamamoto Kyoko. Kung mayroon pang ibang tao sa mundo na pinakamapagkakatiwalaan na opposite sex ni Kyoko Yamamoto, si Tsurui lang iyon. Walang iba. Si Tashiro Yuki, na nasa tabi niya, ay hinamak si Tsurui noon, ngunit sa oras na ito, mayroon siyang hindi maipaliwanag na pagnanasa na umiyak. Kung sobrang affectionate mo, parang hindi kayang sabihin ng lalaking ito na may offline IQ. Nandito ako para iligtas ang mga tao sa pagkakataong ito.
Kung maayos na niresolba ang usapin sa panig ko, pumunta ka kay Toyo at hintayin mo akong mahanap, sabi ni Surui kay Kyoko Yamamoto. Ang boarding announcement ay humihimok pa rin sa kanya nang walang tigil. Tumingin si Surui sa kanyang relo, hindi bababa sa 5 minuto mamaya, kailangan niyang magpaalam muli kay Yamamoto Kyoko. Gayunpaman, kumpara sa huling pagkakataon na may umalis ng walang paalam, sa pagkakataong ito ay may kahit kaunting pag-asa. Hindi na slim ang kinabukasan. Aalis na ako, huminga ng malalim si Surui. Sa totoo lang, nalaman na niya ang saloobin ni Yamamoto Kyoko sa kanya, ngunit ang kabilang partido ay nag-aalangan sa maraming dahilan, at mayroon pang ang mentalidad na tumakas. Pero habang nag-aalangan at umiwas siya, mas ipinakita niya ang kanyang pag-aalala sa relasyong ito. Tumayo si Yamamoto Kyoko. Agad ding tumayo si Surui. Tara na, tumingin si Kyoko Yamamoto sa balikat ni Surui at mahinang sinabi. Iyon lang ba ang dalawang salitang iyon? Iniunat ni Surui ang kanyang mga kamay at itinaas ang mukha ni Yamamoto Kyoko. Muling nagtagpo ang mga mata ng dalawa. Mag-ingat ka sa daan, huwag masyadong pilitin, mahinang sabi ni Yamamoto Kyoko. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay at inayos ang damit ni Surui. Huwag subukan ng husto. Ito ang pinakaseryosong payo. Napatingin sa eksena si Tashiro Yuki na nasa tabi niya at nagsimulang magpunas muli ng luha. Bahagyang yumuko si Surui, pagkatapos ay hinawakan si Yamamoto Kyoko sa kanyang mga bisig. Ikaw din bahala, sabi ni Surui. Isang simpleng paalam. Sa wakas ay pinili ni Surui na igalang ang opinyon ni Yamamoto Kyoko. Inilagay ni Yamamoto Kyoko ang isang kamay sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, na para bang natatakot siya na ang yakap ay magdulot ng pagpisil. Siyempre, feeling niya lang ito. Maaari mo rin akong hawakan, sabi ni Surui. Nag-alinlangan sandali si Yamamoto Kyoko, pagkatapos ay tumango at sinabing okay. Kaya, marahan din niyang niyakap si Surui gamit ang kanyang backhand. Parang hawak ang buong mundo. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang nalaman ni Kyoko Yamamoto na tila nanigas si Surui. Ano ang nangyayari? Tanong niya. Napatingin si Surui sa entrance ng waiting room, halatang medyo mahirap ang tono niya, at sinabi niya, mukhang nakakita ako ng dalawang kakilala.